John chapter 8, verse 31 to 32. The Bible says, Then said Jesus to those Jews which believed on him, If ye continue in my word, then are ye my disciples indeed, and ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Ating po mensahe is about knowing what is saving faith. While we hasten to the coming of the Lord, it is necessary to always go back to our basic faith, which is the what we call saving faith. Meron tayong mga na nakikita, na observe, no? Bigla na lang kagaya nung anak ni Kuya Kim Atienza na pinalaki sa church. Sabi ni Luz, hindi ko pa naman napakinggan, pero sabi, solid yung testimony of salvation ni Kuya Kim. So, it must be that yung kanyang mga anak ay meron din ganun. So, papaano nangyari na meron siyang episodes, meron siyang depression, at meron siyang tendency, suicidal tendency, and nauwi nga talaga, no, sa suicide. Nabalitaan din natin during the last wedding reception na yung anak ng isang pastor ay nagkaganon din. Meron ding tendencies, no? Siyempre, pinalakihan sa Word of God. So, paano nangyayari yon na lumalago sa pananampalataya, lumalawak ang kaalaman tungkol kay Kristo, pero parang naiiwan yung basic message na save ba talaga ako? Do I have that kind of faith which delivers me unto eternal life? So, kailangan every time na matatanong yan ng isang mananampalataya, masasagot niya positively, masasagot niya with full assurance, masasagot niya without any doubt because meron siyang knowledge of salvation na galing sa banal na kasulatan, confirmed by the Holy Spirit. Confirmed by what happened in his life. Yan ay very important. And makakatulong yan, no? In those times of temptation, doubt, depression, makakatulong yan. Kasi you can help. Kagaya nito si David, no? Yung binasa natin na Psalm. He was very assured kahit ang daming kaaway, ang daming nagsasabi na sana ay matalo ka namin. Ang daming gustong gumapi sa kanya. Pero dahil siya ay kabisado niya ang salvation niya, assured siya na ang Panginoon ay kakampi niya, doon siya tumutungo sa kanya. Yung kanyang mga prayers ay isang prayer ng isang tao na mahalata mo talagang confident siya na kakampi niya ang Diyos at yung maaway sa kanya, kaaway ng Diyos. So yan ay magandang pang-boost sa ating problema sa buhay. Minsan madedepress ka, sabi mo, save ba talaga ako? Bakit parang natatalo ako ng emotion ko? Bakit parang walang nangyayari sa buhay ko? Pero pagka meron kang confidence of saving faith, then, at alam mo kung ano yung hindi saving faith. So our first task today is to know, ano ba yung hindi? Faith din, belief din, pero hindi pala yun ang saving faith. Kasi maraming sumusunod sa Panginoon during His time na akala mo mananampalataya. Pero pati Panginoon ay nagsabi na hindi sila totoo. Let's begin in John chapter 2, verse 23 to 25. Isipin nyo yan, Very early, John chapter 2. Ay meron na siyang sinabi na
kumbaga, pang expose. Meron na siyang expose kung sino ba talaga yung sumusunod sa kanya at sino ba talaga yung hindi. Now, when he was in Jerusalem at the Passover, in the feast day, many believed in his name. So, di ba, meron tayong sinasabi na, if thou shalt confess in thy mouth the Lord Jesus and shalt believe in thine heart that God has raised him from the dead, there is no other name given among men whereby we must be saved. Sabi pa nung Pope ngayon, namulat siya, sabi niya, hindi si Mary ang nakakaligtas. Hindi siya co-redemptor. Hindi siya co-mediator. Si Jesus lang. Well, praise God. That is our message here, Sola Christi. Sana? No? Solus Christus. Christ alone. The name of Christ alone. Don't appeal to any other name. Don't appeal to Mary. So, na-wake up yung Pope. Sana makuha pa niya yung 4. Para pagka yan, ay either mag-quit siya or tanggalin siya at maghanap ng bagong Pope dahil siya ay naging Baptist na. No? Sana maging member natin. Okay? Isipin niyo yun, ano? Babaptize ko yung Pope. Isipin niyo yun. Okay? So, sabi, many believed in his name. Pero ang motive nila, ang interest nila, kaya sila sampalataya sa persona, sa isang tao na lalakad-lakad sa Jerusalem, when they saw the miracles which he did. So parang tayo, di ba, minsan bumibilib tayo sa magagaling. Magaling sa mga illusion, magaling laging panalo. No? Halimbawa, noong panahon ni Jaworski, no? Ang daming nagsusuot ng jersey, number 7. Oo, paborito yung numero na yan. 7 lagi. Ibig sabihin, Jaworski, tagahanga ako. Kasi, shoot. Ang galing, ang bilis. O yung sa bilyar, sino yun? Si Efren Bata Reyes. No? Pagka yun. O si Pacquiao. Abay, sampalataya tayo. Di ba? Sampalataya tayo sa pangalan na Pacquiao. Andiyan si Pacquiao? Teka muna, nag-uusap tayo pero mamaya na. Si andyan Andyan si AA. Si Mayor. Teka muna, salubungin natin. Wala pang nagsabi ng, teka muna, andyan si Pastor Nilo. Wala ang ganoon. Wala. Minsan dumadaan na ako, wala lang. Di ba? Wala tayo Pero, ang Panginoon, maraming sampalataya sa Kanya. Hindi dahil siya ang anak ng Diyos na nagkatawang tao, ng tagapagligtas, kundi nakita nila yung miracles Galing. Galing ng tao nito. Sampalataya ako dito. Parang yung aming kwentuhan, pinagkwekwentuhan doon sa Tansa. Merong sinardong putik. Oo. Ay, kwentuhan yun kasi minsan daw pumapasyal doon yun sa bahay na yung tinutira ni Johnny ngayon. Minsan nakitulog pa doon. Sipin mo yun? Talaga? Hindi nga. Ganun. Ang galing nun So, pagka napagkikwentuhan yung mga magagaling, sa pangalan pa lang, matunog na. Ganun ang uri ng pananampalataya meron yung mga tao na ito sa Jerusalem. Hindi saving faith, kundi amazed faith. Namangha lang sila kasi ang galing. So anong ginawa ng Panginoon? Anong reaction ng Panginoon sa ganong klaseng pananampalataya? Sa ganong klaseng sampalataya? But Jesus did not commit himself unto them because he knew all men. And needed not that any should testify of men, for he knew what was in men. So maaaring dito, 40 tayo lagi, no? 40, 50.
Meron pang hindi member ng ibang church pumupunta rito. Merong nagfe-friend, member ng church, mga pastor, nagtatanong. Eh, siyempre, pambihira, famous ako Oh, meron tayong vlogger dito na pag nakikita sa lansangan, nagpapapicture sila. Oo, isipin mo, meron tayong famous, at pati yung asawa siguro, minsan famous na rin kasi laging kasama Lalo na pagkasingilan na. Di ba? So, meron mga ganyan. At minsan bibilib tayo sa sarili natin. Pero ang Panginoon hindi bumibilib. No? Kasi alam niya ang puso ng tao. Alam niya na yan, paghanga lang yan na panandalian. Ilalaglag ka din yan in the future. Kaya nga ang very famous na understanding ng mga preachers, yung mismong sumisigaw ng hallelujah to the Son of David, sila rin yung nagsabi ng crucify Him. No? Yung mga nagpalaspas, kaya tayo hindi sumasali sa palaspas Kasi yung mga sumali sa palaspas, to welcome, no, ang Panginoon nakasakay sa asno, sila rin yung binayaran at tinanggap yung bayad at sumigaw ng crucify Him. Bako sa krus. So, He knew what was in man. He knew all men. Another kind of believing, which is not saving faith, can be found in John 6:26. In John 6:26, Jesus answered them. Ang daming sumusunod, no? Sa John 6. Ang daming tao. Sunod ng sunod, kahit saan siya pupunta. So, napansin ng Panginoon, inexpose ng Panginoon. Jesus answered them and said, verily, verily, I say unto you, ye seek me, not because you saw the miracles, but because ye did eat of the loaves and were filled. Mas matindi itong mga to. Yung isa, medyo spiritual pa Humanga dahil nakakita ng miracles, spiritual. Ito, kaya hindi dahil sa miracles sila sunod ng sunod. Kasi may only tinapay tsaka only fish. No? Hindi na kailangan na mag-ipon ka. Hindi na kailangan na birthday mo bago ka maka-only. Kundi, ando na. Hanggat sumusunod sila sa Panginoon, kumakain sila. Kahit nasaan ang Panginoon, basta nakapunta sila sa isang lugar, papaupuin sila, kakain sila. Hindi na kailangan magbaon. Okay to. No? Kahit hindi tayo mangisda, kakain tayo isda. Kahit hindi tayo mag-bake, kakain tayo ng tinapay. Saan ka pa? So, dito na tayo. Diba? Karamihan sa mga pumupunta sa mga gatherings, hindi naman sila pumupunta dahil dun sa okasyon, kundi dahil dun sa reception. Saan ba reception? Hindi tinitingnan yung okasyon Saan ba? Ano ba ang menu? Yun ang tinitingnan. So, yan yung noon attitude ng tao. Hanggang ngayon, ganun pa rin. At kaya wag tayo magpo-promote dito na pumunta kayo doon sa SGPCI kasi sarap pagkain doon. Maraming pagkain doon. Praise God, marami raw pagkain last Sunday. Tama ba? Marami. Lahat, walang nagutom last Sunday. May biryani. So, kumbaga, kung susundin natin itong mga taong na ito, attend na lang tayo na attend doon, libre tanghalian. Wala na, hindi na tayo So, sana, busog sila sa salita ng Diyos. At hindi yung pagkain lang. No? Side lang yan. Importante,
uuwi yung mga tao busog sa salita ng Diyos. Kaya itong mga to, sa John 6:26, in-expose sila ng Panginoon. Sabi niya, maniwala kayo sa akin. Hindi kayo pumupunta dito dahil sa mga miracles, hindi dahil sa turo, hindi dahil sa akin. Sa pagkain kayo, kaya kayo punta ng punta, sunod na sunod. Kaya kayo willing-wili na kahit saan ako pumunta ay andun kayo. Because ye did eat of the loaves and were filled. Yan. So that is wrong. The wrong motive, the wrong kind of belief. The wrong kind of faith. It is not saving faith. Kahit na ikaw ay faithful sa isang church, no? Kahit ikaw ay baptized sa isang church, kung mali naman yung motibo mo kung ba't ka nandun, hindi ka rin kasama doon sa church na yun pagdating ng judgment seat of Christ. Baka nga sa rapture pa lang, magkaiwanan na. Umalis na yung church, ikaw natira. So, sana po ay alam natin ang ating pananampalataya para walang iwanan. Sabay-sabay tayong kukunin ng Panginoon at the day of the taking us up into glory. So another kind can be found in Luke 4:22. This is believing him because of the development of his character and of his fame. So yung isa, believe dahil nakakita ng miracles. Yung isa naman, believe dahil kumakain. Ito naman, believe dahil mula sa hirap, mula sa walang-wala, ay napunta sa napaka-kilalang kilala. Sa Luke 4:22, and all bear him witness and wondered at the gracious words which proceeded out of his mouth. And they said, is not this Joseph's son? So, nagtataka sila, di ba, anak lang yan ng karpintero, bakit ang galing magsalita? Na-develop niya yung sarili niya. No? Gusto ko rin niyang ganyan. Di ba? Meron tayo, pag magaling tayo magsalita, ay maraming bumibilib sa atin. Meron pa nga nagbabayad para lang marinig yung isang seminar, paano magsalita, paano tumayo sa stage. No? We have TEDx and we have yung Toastmasters. No? Alam niyo yung Toastmasters? Ito ay isang organisasyon ng mga speech deliverers. At pag ikaw ay Toastmaster, ibig sabihin, maaasahan ka kahit saan na pwede kang MC, kahit anong topic, pwede kang magsalita. At yan ay isang international organization yan. No? So, magaling siya, gracious words. Pero, hindi naman niya inaral. Pero nagkaroon siya ng ganong abilidad. So, yun, nakakahanga din yun. Yun ay nakakabilib din. Pero hindi yun saving faith. Hindi yun ang dapat nating hangaan sa Panginoon. Hindi yun ang basihan bakit tayo sasampalataya kay Kristo. In the synagogue, there was a man, in Luke 4:37, which had the spirit of an unclean devil, and cried out with a loud voice, saying, let us alone! What have we to do with thee? Thou Jesus of Nazareth, art thou come to destroy us? I know thee, who thou art, the Holy One of God. And Jesus rebuked him, saying, hold thy peace, and come out of him. And when the devil had thrown him in the midst, he came out of him and hurt him not. And they were all amazed. Ayan, yung word na amazed. Ang mga tao ay na-amazed sa, halimbawa, yung mga pumupunta dito, they are not amazed with the preaching. They are not amazed
no, with the church. They are amazed with how we come to be. Galing sa palakad-lakad lang kaming dalawa ni Brother Louie dyan sa Daang Hari at saka sa Molino Road. Lalakad-lakad lang kami dyan. Ngayon, meron tayong building, may sasakyan, may lupa, at merong mga uma-attend. Kompletong facilities. Amazing. But who is amazing? Kami ba? No, it's God. Who is amazing? No? Hindi natin kayang gawin yan eh. On our own. Yung talino, sabihin nyo, business acumen. No? Ang galing sa business ng pastor kasi biro mo. Napabilib niya yung bangko na milyonaryo siya. Hindi naman. Wala naman kaming pera. It's God's money. Pero, pinadaan sa kamay natin, and now we have this. It's amazing. So, ang Panginoon, lalong amazing kasi, yung isang tao na merong spirit of an unclean devil, napalayas niya in one sentence, they were all amazed and spake among themselves, saying, "What a word is this? For with authority and power he commanded the unclean spirits, and they come out." At ano nangyari? He became famous. Nagkaroon ng word of mouth. Nagkaroon ng word of mouth exposition. No? Kumbaga, kumalat yung pangalan niya. Dahil magaling siya. He spake with authority. And he can kick out evil spirits. Naalala ko yung dumating sa atin, yung mga faith healers na yung iba, dinadayo pa galing abroad, pumupuntan pa ng Baguio. Pumupunta ng Bulacan. Dahil very famous yung mga faith healers ng Pilipinas. No? Pero yun ay mga may evil spirit or mayroong mga fake na kunyari lang na mga gadgets. Pero naging famous. Pinupuntahan tayo, naging tourist attraction na nakakapagpagaling. No? So, is that because of Christ? Is that the Holy Spirit? Is that saving faith? No. That is just fame. And kahit sabihin pa niya na bigay sa akin to ng Panginoon, hindi ako sisingil. And yumaman pa rin kahit di siya sumisingil. Kasi nag-iiwan ng mga kung ano-anong bagay at kung ano-anong donations. No? So, yan ang ating Panginoon, maraming humahanga, maraming sumusunod, pero hindi siya interesado sa mga pagsunod na hindi naman tungkol sa kaligtasan. Kasi kaya siya pumunta rito upang magligtas. Hindi para maging kilala, hindi para mag-show off ng kanyang miracles, hindi para hangaan dahil ang galing niyang magsalita. Hindi yun ang purpose niya. Ginagamit niya yon. Ba't niya ginagawa yon? Hindi pala niya purpose yon. Para maihayag sa pinakamaraming tao ang katotohanan. Yung truth. Kasi lahat ng mga tao, ang alam nila ay error, lies, corrupted version of the truth. So, he came down to earth to save people from their sins, from their mistakes, from their errors, from their lies, to destroy the works of the devil, because the devil is a liar. So yun ang ating Panginoon. And in the process, to get the maximum number of people exposed to the gospel, exposed to the truth, nagpapagaling siya. No? Nagpapakain siya. Also, nagpapakain siya because he had compassion on the people. Ayaw niyang umuwi na gutom pagkatapos ng preaching.
So yun, nasa puso ng Panginoon yun. Pero hindi yun ang purpose para pakainin ang mga tao. Kaya lang, ang mga tao, yun ang nagiging focus. Yun, dun humahanga. Mali, karamihan yan, kahit sa atin. Kaya ayokong, although kailangan nating gawin, magtulungan tayo. Hindi dapat tayo maging kilala na isang church na magme-member dito dahil nakakatulong sa hanap buhay. Hindi yun ang purpose ng church. Pero gagawa tayo para makatulong sa isa't isa. Di ba, mag-iglesia ka kasi madaling mapasok sa SM. Di ba? Yun ang nila. Priority ng SM, mga iglesia. Kasi yan, walang union. Talaga, ganun pala. Pentecostal ka kasi yung may-ari, Pentecostal. Mag-Muslim ka kasi bibigyan ka ng pera nung Arabo. So, iba-ibang motibo eh. So, papasok sa kung ano-anong relihiyon. Kaya labas niya, nag-Muslim, tapos nag-iglesia, tapos nag-Pentecostal, pero pagdating ng Pilipinas, balik pa rin sa Quiapo Church. Dahil ginagamit niya lang yung ginagamit niya lang yung relihiyon para kumita. Ang importante, kumikita. So that is man. Na hindi tayo pupunta rito dahil sa samahan, dahil sa para tayong fraternity na, di ba? Pumunta ka sa SGBCI kasi pag may bumugbog sa'yo, bubugbugin nila. Hindi yun ang natin, purpose natin. No? Kundi, Panginoon. Saving faith. So, pumunta na tayo doon sa what is saving faith? Na-identify na natin yung mga bogus, yung mga expose ng Panginoon. Yung ating text, ang sabi, "Then said Jesus to those Jews which believed on him, If ye continue in my word, then are ye my disciples indeed." So the Lord Jesus Christ is really teaching to have true disciples. And also the disciples who are already with him, he is teaching how to know if you are one of the true disciples. So that is just the dynamics ng relationship. Una, nagtuturo siya, bahala ang Holy Spirit, kumilos sa puso ng tao sa kanyang pagtuturo. At kung kumilos ang Panginoon sa isang tao, he will be a true disciple because he will have saving faith. Because ang unang gagawin ng Holy Spirit dyan ay bibigyan siya ng bagong kapanganakan. No? Na pagka ikaw ay meron ng bagong kapanganakan, maiintindihan mo na kung ang purpose ng church. Maiintindihan mo na bakit tayo kailangan pumunta dito ng Wednesday, ng Sunday, at manatili tayo. Hindi para lang dahil ang magulang natin ganun, or masaya kasi doon. Lalo na pag YP, ang saya-saya namin. Hindi yun. No? Ang sarap ng kainan, ang sarap ng fellowship. Marami na ako narinig ganyan eh. Ini-invite ko, dito ka, Baptist ka, di ba? Pero dito na ako sa Pentecostal kasi ang galing ng fellowship dito. Yung isa naman, Baptist. Baptist ka, ba't diyan ka umaattend sa CCF? Ang galing ng parking. At saka yung mga bata, well taken care of. Ang ganda ng kwarto ng mga bata. Kaya pinapaganda ko yung kwarto ng mga bata din eh. Pero hindi natin ginagawa yon para lang dito sila pumunta at i-prefer nila rito kaysa sa iba. Kundi for the convenience of the members na committed na kay Kristo. Ang importante is because Christ has touched our hearts. So,
Kailangan pansinin natin yung sarili natin eh. Bakit ka ba nandito? Why do you believe in the Lord Jesus Christ? What do you know about yourself that makes you say you are disciples indeed? Yun ang importanteng question. Ulitin ko, ano ang nagbibigay sa iyo ng pag-iisip na ikaw nga ay talagang tunay na sumampalataya na sa Panginoon at tunay na tagasunod ni Kristo? Anong nagbigay sa iyo ng idea na ganyan? Sa Panginoon, ang sabi niya, if you continue in my word. So, ang tanong mo sa sarili mo ngayon, to know whether you have this very important saving faith buried deep within your soul, implanted by the Holy Spirit. In order to answer that question positively, you go back kanina, yesterday, the day before, last week, last month. Are you continuing in His Word? Not continuing in the church. Are you personally in love with the Word of God? Are you being convicted? Are you having profit in His Word? Nakikinabang ka ba sa salita ng Diyos? Then you are my disciples indeed. Pansinin mo sarili mo. Pag wala ka niyan, hindi ka totoo. Nag-enjoy ka ba sa Bible? Mas enjoy ka ba sa cellphone kaysa sa Bible? Mas enjoy ka ba sa young people's games? Mas yun ba ang highlight ng iyong linggo? Kaysa sa paghahayag ng salita ng Diyos? Nag-enjoy ka ba pag nagpipreach? May napupulot ka ba? Are you continuing in His Word? And that means, asaan ka man, whether nanonood ka lang, dahil talagang you are providentially hindered, may sakit, sobrang layo, or whatever, ang importante, first of all, sa mind ng pastor. No? Are you continuing in the Word of God? Yung iba napapansin ko, mas marami pang galit at post tungkol sa flood control, sa anti-corruption, kaysa sa salita ng Diyos, yung mga verse na ginagawa natin na, eto na, i-share nyo na lang. Hindi, ang i-share nila, tungkol kay BBM, tungkol kay Duterte, tungkol kay Romualdez. Init na init sila. Bagsak. Yan ang kanilang laman ng isip. Araw-araw. Na para bagang may nako-contribute sila sa bansa dahil doon. Pero, pag nakita ko yan, lalo na members ng church. Brad, share mo naman yung preaching. Share mo naman yung verse. Share mo naman yung Wala rin. Ha? Wala. Mas marami siyang alam sa doktrina ng politika kaysa sa doktrina ng church. Maayos ba yung ganon? Are you continuing in the Word of God? Do you really know the truth? Yan ang magbibigay ng assurance sa atin. Thank you, Lord. That is a good comfort to me. Kasi I enjoy the Word of God. That means, meron akong true discipleship implanted by the Spirit of God. And that means, pagdating mo, kukunin mo ako, kasama ako.
No? Hindi natin pinag-uusapan dito yung faithfulness in giving, faithfulness in attendance, faithfulness in the ministry given to you. Maaaring magagawa natin yung mga yan. Pero, continue in the Word. That is something personal. That is something incisive. That is something that only you can really evaluate. Kasi, wala namang pastor na magmo-monitor sa iyo ng 24/7 eh. Diba? Sipin mo, halimbawa, no? Si Princess, sabihin ko, oh sis, 12:00 na, anong ginagawa mo? Pagdating ng 1:00, ano nang ginagawa mo naman? Pagdating ng 2:00, tutulog ka na ba? Sabi ko kay Leonor, 4:00 ng umaga, nagbasa ka na ba? Dapat nagbabasa ka, ha? Pastor, naantok na ako. Pagdating na 5:00, pambira naman. Diba? Walang ganon. We have to be monitored, self-monitoring, and we have to give an account to God. So, tayo lang makakasagot yan eh. Are you in love with the Word of God? Then you are my disciples indeed. You are continuing in the Word. We are not just talking about one event, no? Na tinanggap ko ang Panginoon noong 1979. Do you continue in His Word? Nabaptize ako. Yung pinaka nakaka-shocking lagi sa constitution ko pag nakaupo ako doon. Tapos may nagte-testimony. Alam ko po na save ako kasi nabaptize ako. Gusto kong mahulog sa silya. Buti na lang, may boundary yung silya ko dito sa kaliwat kanan. Huwag nyo nga attribute yung salvation nyo doon sa baptism o membership dito. Continue in His Word. Tayo po ito